Sa lahat po, sa listahan mismo galing sa website na 163 na mga rice importers, tanging siya lang ang pinagpala sa lahat ng pinagpala. Bigyan ka ng 50 na SPSIC at ikaw lamang ang tangi na makapag-aangkat ng 80,263 metric tons ng bigas. Ano meron ka na wala sila? Hindi pa rin bumababa ang presyo ng bigas. Kahit ibinaba na ang taripa nito, kaya iminungkahi ko kay Speaker Romualdez na magpatawag ng investigasyon tungkol sa bigas sa pamamagitan ng Quinta Committee hearings. Habang iniimbestiga nito ng Quinta Committee na pinamumunuan ni Congressman Joey Salceda, bigla na lang itong pinahinto ni Secretary Kiko Laurel Chu matapos niyang ipakita ang isang confidential report. Nakasaad dito na si First Lady Lisa Marcos mismo ang may hawak sa mga rice importers. Akong nakasama Oo, sino? Naalala ko yung nakasama ko. Sinong nakasama mo? Nakasama ko at nakausap ko at nakahuntahan ko. Close kayo? Umabot kami ng hanggang sa Cotabato. Oo. Nasa Dahig na ngayon Ayun, nasa Dahig na siya. Gusto mo rin ba makapunta ng Dahig? Sa Dahig, gusto mo makapunta? Nakapunta na rin ako Sa doon. the Netherlands? Oo. No. Kasama mo rin ba siya doon nung nagpunta ka doon? Hindi ako solo nakapaghatid. Walang Oo. despedide. Wala, oo, sayang. Hindi, huling punta ko ng Davao. Kasama ko si dinalaw namin, pinuntahan namin yung mga case studies namin tungkol doon sa aming dokumentaryo na wakas sa paggapas. Speaking of bigas, mga kapatid, ito lang po. Again, yung pong ating Think About It episode na ating pong naisang papawid noong pong Pebrero 24. Ang title po nito ay Modus Alokasyon Sa importasyon. sa importasyon. Okay. Yan po'y available na ngayon sa YouTube at maging sa Spotify. Alam niyo ho mga kapatid, ito ho ay pagbubulgar sa matagal na pong modus na alam na po ng marami pero para bagang hinahayaan lang. At ewan ko lang po kung dito kikilos na mismo ang presidente o mismo itong DA Secretary kasi nga ang ating po ditong gusto po lamang ipahiwatig na yung lagi pong drawing na yung bigas po na imported, kaya po ibinaba yung taripa para daw po maging accessible at maging mura ang presyo nito sa merkado. Pero ilang taon na po nakakaraan, hindi pa rin po nangyayari yun Ngayon mga kapatid, nagkakaroon po ng hearing dito yung Agriculture Committee ni Senador Pangilinan in the Senate. Sa House po, wala pa. Ano ho ang punto ho natin dito? Doon po sa Senate, nabanggit na nga po, sabi niya, meron na po mga palatandaan na may nangyayaring kartel sa rice importation. Ang basic issue po dito sa rice importation, ano ba formula ng DA sa pagbibigay po ng alokasyon sa mga rice importers? Kasi nga, di ba, basically po higit 200 yan, yung mga nakarehistro. At dito po sa ating hawak na impormasyon, merong mga 185 na mga rice importers. Tanong, doon sa 185 na iyan, bakit yung iba pinagpala sa lahat ng pinagpala? Nung nakapanayam namin si DA spokesperson de Mesa, habang ikay nando doon sa Paris, baby girl, ang sinasabi niya na kesyo dapat daw ay base doon sa mga unang importasyon, etc. Pero yung basic na tanong na kinakailangan po ng basic lamang na sagot is, ano ba formula? Paano nakuha? Meron bang kaukulang issuance? Meron bang panuntunan? Meron bang wala siyang masagot. Kasi kung meron nun, sinabi niya na. Okay, so, ano ang punto dito? Sige. So dito nga po sa ating pong Think About It episode na ito, lumalabas po yung impormasyon na nanggagaling mismo po sa Senado, no? Ang binabanggit po dito, yung pong rice importer na Atara
ay number 1 rice importer noong pong 2024. Habang noong 2025 po naman mga kapatid, ang number 1 po na rice importer o binigyan po ng malaking alokasyon ay Beatus. Yung dalawang ito nasangkot sa kontrobersya kasi interlocking, meaning may mga koneksyon sila sa isa't isa doon po naman sa isang negosyante na kinukuha namin yung panig. Hango po ito sa Senate hearing Iisa ang pinagdadalhan ng 5 kumpanya na bodega at iisa po halos yung kanila pong mga direktor. May mga kaugnayan sa isa't isa pati nga yung address ng kanilang mga opisina. Alright, so bottom line, meron na pong duda ang Senate Committee on Agriculture na iisa lang may-ari nito. Muli mga kapatid, nalagay po sa question yung 2 kumpanya. Sa amin pong nakuha na impormasyon sa DA, lumalabas na yung 2 kumpanyang ito na Beatus at Atara, binigyan pa rin po ng alokasyon para po sa pagkakaroon nila nitong controversial na sanitary import clearance na nanggagaling sa BPI, meaning hindi ka makakapag-angkat ng bigas kung wala ka nito. Yan ang susi, yan ang ticket. At yan po nanggagaling sa BPI. Kaya yan nga ang tinatanong, ano ba formula ninyo? Ngayon dahil po nalagay itong Beatus at saka Atara, naglabas mga kapatid ito pong BPI sa kanila pong website noong February 14 tungkol sa alokasyon na naman po ng sanitary phytosanitary import clearance. Na sa ating pong tinampok na think about it, lumalabas po doon po sa inilabas po na sa website nito pong BPI, yung pong 2 kumpanya na kontrobersyal, ang sinasabi iisa lang may-ari, ay nawalan ng alokasyon. Napunta doon sa Renzi. Yung Renzi na yan, sinasabi, yan din ang may-ari ng Beatus sa Atara. Ngayon, yung Renzi doon po sa February, noong pong sa BPI information na kanilang inilabas mga kapatid, noong pong February 4, lumalabas po na wala na yung Beatus at itong Atara, pero yung Renzi binigyan po ng alokasyon na siyang pinakamalaki. 32 SPS import clearance ang binigay. Alright. Ang duda ho namin dito, dahil nga mga kapatid, may kontrobersya yung 2, so yung alokasyon nun, ibinigay dun sa Renzi. Kasi nung una, yung Renzi maliit lang. Alam mo yun, dinribble lang nila. Pero ito ang latest, mga marites. Ito ho ang latest mga kapatid. Marites ka. So Feb 4 po ito. May bago na naman po inilabas itong BPI sa kanilang website. Pebrero 18. Oo, na bagong alokasyon. Mga kapatid, ang may pinakamarami na SPSIC, yung sanitary phytosanitary import clearance, na naman ang pinakamarami dito maniwala kayo sa hindi, siya'y binigyan itong Renzi International Marketing Incorporated ng 50 SPSIC sa balor na 80,263 metric tons allocation. FM. Oh my goodness. Nangangahulugan sa lahat po sa listahan mismo galing sa website na 163 na mga rice importers, tanging siya lang ang pinagpala sa lahat ng pinagpala. Bigyan ka ng 50 na SPSIC at ikaw lamang ang tangi na makapag-aangkat ng 80,263 metric tons ng bigas. Ano meron ka na wala sila? Secret. Diyan lang po tayo muna mga kapatid. Kahinahunan po ang ating pong panawagan sa lahat. Tutuloy natin ito mamaya. Ewan ko lang po kung ba't nangyayari ito at hinahayaan po ito for the longest time. Okay? Behave. It's time for The Daily Bread. Ang SOP collections sa Bureau of Customs na umabot sa 11 billion pesos. May 9 billion pesos collection mula sa sugar
ang kita mula sa importasyon ng sibuyas na hawak naman ni Martin Araneta. Tinawagan daw siya ni First Lady Lisa Marcos at ipinapatigil ang investigasyon. Na sa First Lady Lisa Marcos mismo ang may hawak sa mga rice importers. Dahil pala sa dami ng SOP at remittance na ipinapasa sa bawat transaksyon. Ang pinakamakapangyarihang pamilya pa mismo ang sangkot sa ganitong sistema. Ngayon naman po, tungkol sa kampanya nitong 2025 elections, nagkwento sa akin si dating Speaker Martin Romualdez. Kinausap daw siya ni PBBM sa Tacloban para tumulong sa gastusin ng mga kandidato mula national hanggang local candidates. Ang sagot ni Speaker, naibigay na niya ang SOP collections sa Bureau of Customs na umabot sa 11 billion pesos. Dagdag pa dyan, may 9 billion pesos collection mula sa sugar na ayon mismo sa kanya ay pinaghahatian lang ng 5 kumpanya para makontrol nila ang presyo ng asukal sa merkado. At iba pa ang kita mula sa importasyon ng sibuyas na hawak naman ni Martin Araneta, kapatid ni First Lady Lisa Araneta Marcos. Kung matatanda ninyo, noong 2022, nagkaroon po ng investigasyon sa Kamara na pinangungunahan ni Congressman Toto Swansing dahil sobrang taas ng presyo ng sibuyas. Umabot ng 600 pesos kada kilo. Gayong dapat ay nasa 80 pesos lang. Doon lumabas ang pangalan ni Martin Araneta bilang isa sa mga nasa likod ng kontrol sa importasyon ng sibuyas. Pero hindi po natuloy ang investigasyon. Ang sabi ni Speaker, tinawagan daw siya ni First Lady Lisa Marcos at ipinapatigil ang investigasyon. Kaya walang natuloy at walang naparusahan. Dahil pala, kontrolado ng kapatid ng First Lady ang importasyon ng sibuyas. Ganito rin po ang nangyari sa bigas. Noong April 2023, nagsimula nang tumaas ang presyo ng bigas. Kaya iminungkahi ko kay Speaker Martin Romualdez na kung pwede ay mag-angkat tayo ng 13 million metric tons para sa buong taon. Ang layunin ko po ay mapababa ang presyo ng bigas sa 22 pesos kada kilo. Pero hindi po ito inaprubahan ng Pangulo noong sila ay nasa Clark. Dahil doon, sumipa ang presyo ng bigas na umabot ng 55 pesos kada kilo hanggang 2024. Noong 2024, kinausap ko ulit si Speaker Martin Romualdez na kung pwede makausap namin si Secretary Laurel Chu ng Department of Agriculture at Secretary Ralph Recto ng Department of Finance para maibaba ang taripa ng bigas mula 35% to 15%. Sinabi ko kay Speaker Martin Romualdez na kung pababayaan natin ang patuloy ng pagtaas ng presyo ng bigas at umabot ito sa 60 pesos kada kilo, siguradong magagalit na ang taong bayan. Posibleng magrevolusyon na ang mga tao at tiyak na maapektuhan dito ang mga kandidato ng administrasyon sa 2025 elections. Isa sa mga patunay na hindi na masaya ang taong bayan ay ang pagbaba ng approval rating ng Pangulo noong panahon na iyon dahil sobrang taas na ang presyo ng bigas. Nangyari po ang meeting at halos inaabot kami hanggang alas 2 ng umaga, nakikiusap, nagpapaliwanag. Buti na lang, matapos ang matagal na negosasyon, pumayag din sila. At di nagtagal, inanunsyo na rin sa publiko na ibaba ang ng buwis sa bigas. Ngunit, matapos ang 4 hanggang 6 na buwan, hindi pa rin bumababa ang presyo ng bigas. Kahit ibinaba na ang taripa nito, kaya iminungkahi ko kay Speaker Romualdez na magpatawag ng investigasyon tungkol sa bigas sa pamamagitan ng Quinta Committee hearings. Habang iniimbestiga nito ng Quinta Committee,
na pinamumunuan ni Congressman Joey Salceda, bigla na lang itong pinahinto ni Secretary Kiko Laurel Chu matapos niyang ipakita ang isang confidential report. Nakasaad dito na si First Lady Lisa Marcos mismo ang may hawak sa mga rice importers. Ayon kay Secretary Laurel, maaapektuhan daw ang First Lady kung itutuloy ang investigasyon dahil kasama raw nila sa Vietnam visit ang ilang importer ng bigas at nag-dinner pa raw sila roon. At noong araw din yun, tumawag si Congressman Sandro Marcos kay Speaker Romualdez upang ipatigil ang House investigations tungkol sa bigas as instructed ng Pangulo. Magkasama kami ni Speaker Martin Romualdez nang tumawag si Congressman Sandro Marcos. Dumating din si Secretary Laurel Chu sa Manila Polo Townhouse at doon siya pinagalitan ni Speaker dahil inilabas niya ang confidential report na nagdidiin sa First Lady sa issue ng rice smuggling. Humihingi ng paumanhin si Secretary Laurel Chu at sinabi niyang, "Pasensya na, masyado akong naive." Doon namin naintindihan kung bakit. Kahit ibinaba na ang import tax ng bigas mula 35% to 15%, ay hindi pa rin bumababa ang presyo sa merkado dahil pala sa dami ng SOP at remittance na ipinapasa sa bawat transaksyon. Dagdag pa po, maraming importers ng isda ang nagrereklamo dahil kontrolado ito ng kaunting kumpanya lamang. Wala naman daw tax sa importation tuwing lean season, pero kahit ganoon, hindi pa rin sila nabibigyan ng permit to import. Ang makaunting kumpanya na ito lang ang nabibigyang permit to import. Dahil dito, kontrolado din ang presyo ng isda at ito din ang dahilan kung bakit mataas ang presyo ng galunggong. Mga kababayan, hindi dapat naghihirap ang Pilipinas. Hindi dapat ganito kamahal ang mga pangunahing bilihin tulad ng bigas. At higit sa lahat, hindi dapat nagugutom ang mga Pilipino. Wala silang malasakit sa taong bayan, lalo na sa mga mahihirap. Inaabuso ang kapangyarihan, nagiging negosyo ang pera ng taong bayan. Masakit man tanggapin, pero ito ang katotohanan. Ang pinakamakapangyarihang pamilya pa mismo ang sangkot sa ganitong sistema. Mula sa Pangulo, First Lady, hanggang sa anak, sila mismo ang nagtatakda, kumukontrol, at nakikinabang sa mga transaksyon dapat sanay para sa kapakanan ng sambayanan. Hawak at kontrolado nila halos lahat ng ahensya, kaya nagagawa nilang itago ang katotohanan. Sa mga susunod na araw, marami pa po akong isisiwalat. Maraming salamat sa inyong oras at patuloy na pag-unawa. Naway, magising tayo sa katotohanan at sama-sama nating hanapin ang hustisya para sa bayan. Diyos mabalos po sa Indogabos.